Ito yung website na pinagsimula natin is wordpress.com. That's pinoyadventurerider.wordpress.com. So marami na tong entries. Nandyan yung ating Gatling gun bike sa Earth Day Parade 2015. So we have almost 17,000 followers on Facebook. So we accept here advertising dito sa side, sa kanan, and the recent post. The last post here is 2018. So tinigilan ko na tong site na to dahil na diretso tayo sa vlogging, which is video logging, vlog. Lahat yun nasa phone. So pati editing, capturing, editing, nasa phone. We're using the CapCut on the phone. So, ang daming entries niya. Nagsimula pala ito, November 2011. Doon tayo nagsimulang mag-vlog. 2011. So, andyan yung Antipolo, Baler Aurora, Bulacan, Trinidad, ano pa ba? Food, Giant Burger, Happy Mrs. Laksa, Chorizo Burger. So, andito may mga Honda CB110 by Ecija trip. Nandito, pwede nyo i-click yan. Papunta ron sa kwento. Timberland, Pangasinan, Nueva Ecija, 700 km road trip. Dito yung mga upcoming events. Ito lang is tungkol to sa ating Australian road trip photography and birding. Birding, no? Hindi ko akalain na birding. Hindi naman sinabi sa akin na nasarap pala mag-birding dito yung mga ibon. Kasi hindi sila maiilap, mga birding dito, protektado ng batas, hindi mailap, no? So ito featured gallery ko. This is a long time ago. So ito yung Australian road trip natin. Kasi ito yung eksakto rin na time na si photographer, vlogger, Indian guy. Humiram siya ng isang motor dun sa Harley Davidson Big Bike Center sa Sydney. Pinahiram siya, bumiyahe siya ng more than 23,000 kilometers around Australia. Tapos from what I can see is travel light siya. Kinakain lang niya is the bar, yung energy bar. Meron siyang energy bar na full calorie para sa build niya. So let's start. Ang gamit ko nitong camera is Nikon D80. Old camera, mechanical shutters, and bumili ako ng lens na 100 to 300 just for this trip. By the way, nasa akin pa yun, yung camera and the lens. Tapos binigyan ako dito ng aking sister ng iPhone. I think nung time na to is 4 pa, iPhone 4. So kahit na lumang iPhone, maganda kumuha. So yan mga kuhang yan is iPhone, and yung mga birds sigurado yun, mga Nikon D80 yun. So this is my big brother, and this is me on top of a mountain with the A-bike. Ang liit ng gulong yan is only around 12 inches. And this is my brother and my cousin. Ito, this is in Bondi Beach. So as you can see, meron parang mga limestones. Yung white na yan is compacted shell limestone. So what do you think? What happened here? What happened here is in this area, nasa ilalim ng dagat to. Once upon a time, umangat siya. Kaya lumabas yung limestone. Kasi yung limestone na puproduce yan dun sa ilalim ng dagat. Compacted shells. No, diba ang shell ay white pagka luma na. Okay. Ito, pinuntahan to. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Isa cemetery na nakita rin ng sister ko sa mga vlog. So pag landing namin sa airport, pumunta na kagad kami dyan. It's by natural, no? It's a real cemetery. Pero maraming ginagawa daw dito ng mga horror films. Kasi, di ba, yan ang nakikita natin sa mga storybooks, and di ba pag nagsisetup nga tayo ng ng mga Halloween setup, di ba? Ginagaya natin yung style nila, yung mga tombstone nila. Hindi naman ganyan ang mga tombstone natin, pero sila tombstone nila ganyan. Naturally ganyan. Tas yung mga bricks na parang nilulumot na. So mahilig sa
Sa Europe yung gumamit ng bricks, no? Nagagaya sa atin na talaga simento. Dito bricks. So pag nakita mo maganda nga naman. Kaya lang syempre creepy pag di ka sanay, no? Pero everywhere you go, ganyan ang sementeryo nila. Of course, this is the wide shot of the Bondi Beach. Famous Bondi Beach. And this is the Sydney Olympic Park. Monster X tracks still there. Wala masyadong magamit. Wala rin nagbabantay. Maliban sa mga camera. May mga camera. Marami silang camera dito. Minsan isang poste, 16 cameras. No? Hindi rotating. Naka-focus lang talaga sa mga area. So, they don't miss a thing. Kaya, ayan. Andyan kami. Parang kami lang nandyan. Siguro dahil work day. Of course, this is the streets in Sydney. Pwede mag-park ang bike dyan sa mga, basta quick ka lang, quick. Ayan. So, privilege ng mga bikes. Kasi ini-encourage nila mag-bike ka. So, privilege, hindi ka problema sa parking. Pero of course, don't be fooled. May nagnanakaw ng bike dito. May nagbo-bolt cutter ng mga bike. So, kailangan pa rin wag magpakakampante. No? According to my brother, 30 years na siya rito. Of course, sabi nila meron daw talagang chameleon na ganito ang color pattern. Yung nag-a-adapt siya sa background niya. So, pero this one is like a ceramic lang. Display lang siya. Ayan na yung mga birds. Itong birds, birding na to. Pero sinagad ko to eh. Kaya medyo hindi clear. Sagad na sagad sa 300, no. Yung blurring sa likod is natural, hindi yan inedit. So all of these photos are natural, hindi inedit. Ito, this is Yonge Street, inedit ko lang. Of course, the parrots. Ito yung mga parrots na to, they gang up on you, no. Lahat ng klase ng ibon dito sa Australia, dahil protected nga sila, hindi sila takot sa tao. At pag ikaw ay naramdaman nilang meron kang mga pagkain sa bag mo, pupuntahan ka nila. Pupuntahan ka talaga nila at hahalugugin nila yung bag mo. Kukunin nila yung pagkain, no? So, alam nila na hindi sila gagalawin. Ganun pala yun. Pagka pala yung alam na nila na hindi mo sila sasaktan, ganun na sila kumilos, no? Siguro sa lahat ng animals ganun yun. Kung alam nilang hindi mo sila sasaktan, lalapit sila sa'yo. Ganun. So, ganun ang mga ibon dito. Ito is a snowy mountain. So, nangyari dito is this snowy mountain. Kung search nyo sa Google, no? It's on the southern tip papunta ng Tasmania. So, malapit na sa Antarctica, kaya laging may snow. So, kung gusto mo ng snow all year round, pupunta sila dito sa baba ng Australia. And that's around maybe 1,600 or something. I don't know. Basta malayo eh. Parang 3 days yan eh. Pag i-highway mo eh. Maybe more than that. Kasi kung 1,600 lang, ba't naman naaabot ng 3 days, no? 3 days according to my cousin na pag meet up sa amin sa Sydney from Melbourne. Ganun daw katagal biyahe niya. Kaya usually nag-aeroplano, no. Pero kami kinotse namin to eh. Hindi ko na maalala kung gaano katagal, pero hindi naman ganun kaano kasi siguro hindi naman sinlayo ng Melbourne. Malayo ang Melbourne eh. Ito siguro halfway ganun. So this is Snowy Mountain. Ayan, nagrenta kami ng gear. Yung gear namin is narentahan kasi sobrang bulky and talagang pang snow lang siya. Hindi siya pwedeng gamitin sa everyday yan. Makapal siya talaga. So, nirentahan namin yan. Lahat. Wala sa taas hanggang sa boots. Ganun. For rent yan. Tapos, ito mga ibon. Ito, Zenith Beach. So, marami silang mga beach na pristine. Walang gumagalaw. Sometimes may mga ilan na basura, no, nakabaon sa ilalim, mga pinagbalatan ng mga chips, no, mga pagkain, no, parang Asian lang talaga gagawa nun, binabaon sa lupa sa tabi ng puno, no. Hopefully
hindi lumitaw. Pero syempre due to erosion, movements na sand lumilitaw, no? So papakamot ka na lang mga style ng mga Pilipino, talagang kahit saan, no, makaisa lang, lalo pag walang tao. So wala namang argumento ron, hindi naman pwede kayo makipag-argue sa akin dahil dito sa tapat namin may factory. Isipin nyo na lang, hindi naman sila makakapasa siguro kung mahina ulo nila, no, sa bilang factory worker. Tatambay sa tapat namin, magbe-break, iiwanan lahat ng kalat nila sa tapat ng bahay namin, no, araw-araw yun. At parang walang remorse pa, no, parang hindi nila na, wala man lang nakakapansin na cigarette butts, no, yung mga nagre-Red Bull sila o ang tawag dun, energy drink, iiwanan yung mga plastic bottles dyan sa harap ng bahay namin. Pwede ka pa madulas. Araw-araw yun. Ganun. So parang naging natural na. Dapat talaga tinuturuan ng mga Pilipino habang bata pa, no? Grade 1, 2, 3, ganun. Kasi sa Japan, first 3 years ng bata sa school ay tinuturo ay morals. Hindi actually paano yumaman o paano kumita, paano mag-business, no? Hindi, wala pang information na ganun, kung hindi morals muna, kung paano ka tumulong sa bahay, gumalang, no, magbigay galang sa mga elderly, gentlemanship, ganun tinuturo, no? Maglinis ng sariling classroom, no? Kasi ngayon naman tignan mo naman, no, ang pinakamagagaling mga cum laude, mga top notcher, 'di ba, mga professor, kita mo mga magnanakaw, 'di ba, mga nag-develop sila into perwisyo sa humanity, no? Naging perwisyo sila, and hindi pa nila alam yun, na perwisyo na sila, na mga magnanakaw sila, corrupt, kaya walang development ang bansa nila. Hindi pa nila naisip yun. Akala nila tama pa rin ang ginagawa nila, no? Tsaka itong modern day, hindi na rin malaman kung anong tama at mali. Pinagtatanggol na rin ng mga tao yung alam nilang tama, no? Pagpapatayin nyo yan para matapos na problema, no? Ganun lang kasimple. Kahit na nasa isang bansa ka na may batas, pero mas gusto nila yung mga shortcut na ganun, and proud pa silang gawin yun, no? And of course, yung kapitbahay natin na bansa ay watching. Parang ang form of government natin ay sira-sira, 'di ba? As you can see from the example, pinaplunder na yung budget ng mga tao, pero walang napaparusahan at iboboto pa uli sa susunod. So nakikita yan ng kapitbahay natin, no? Parang tawag ng failure of democracy. Kitang-kita na, pero sige pa rin, ha? Tama pa rin sa ating mga kababayan. So yun, maisingit ko lang, nabala ka ba? This is Bondi Beach. Ayan, maganda, colorful, and this is a public area, pero tignan nyo naman, sobrang linis, 'di ba? Una mo makikita bilang isang Pilipino, no? Bakit sobrang linis? Wala bang gago sa kanila, no? Maisip mo, wala ba sira ulo sa kanila, no? Marami kasing Pilipino, mahina ulo. So ayan, tapon dito, tapon doon, pero sa kanila wala, malinis, kasi alam nila na pag madumi, papangit yung lugar. At since this is a tourist spot, hindi maganda. Pero nasa edukasyon ng mga taong bayan yun, tsaka sa parusa, kasi kung walang parusa, hindi magtatanda yung tao. Kasi tignan mo, daming camera dito, di ba? So pag nahuli ka, nagtapong ka dyan, meron ka na kagad kaukulang penalty. Either face recognition, meron ka na kagad, bago ka lumabas ng bansang yan, may babayaran ka na kagad. Dahil may kaso ka na kitang-kitang may ebidensya na merong nagtapon ka. So may penalty. Kasi pag walang penalty, paulit-ulit lang yan. Kagaya nung sa Singapore lalo, tignan mo gano'n siya ka-asenso. Magkamali, tignan mo mga penalty sa Singapore. Mag-aksidente ka lang magdala ng lighter sa LRT, light rail nila. Tignan mo magkano penalty, ang laki. Magugulat ka, $500, something like that. Talagang di ka nauulit.
parang na-compute ko pa nga minsan eh, if you're gonna bring a lighter or sigarilyo, to take you around $3,000. Sipin mo gaano kalaking utang yun, $3,000 sa ganung pagkakamali lang. Mag-jaywalking ka, $500. Oh, imagine yung $500, di ka na talaga uulit for life. Hindi kagaya dito, magnakaw ng bilyon, walang kaso, tatakbo pa sa susunod na election, mananalo uli. So lagi tayong bumabalik sa zero ang nangyayari sa atin. No, so next one, this one is a folding A-bike. No, so maganda siya, maliit ang gulong, pero hindi mo siya gagamitin sa long ride. Hindi talaga. Masyado siya maliit. Tsaka mabagal siya. Maliit yung yung crank. Para ka nasa circus, no? Alam mo yung circus clown. Yung pedal ka ng pedal, konti lang ang nararating mo. So hindi talaga, parang lang siya. For emergency lang or something. Pelican. Ayan, mga birds in flight. Ito yung brother ko and my cousin in the red bike. That red bike in 2012 is expensive na, around $3,500. Kasi meron siyang battery sa loob ng body frame. And during that time, mahal yung mga ganyan. Hindi kagaya ngayon, no? Na marami ng e-bicycle pero nakaluwa yung battery, no? Kita mo yung battery nasa labas. Ito hindi nasa loob ng frame. So ibig sabihin, pwede mo sabihin sa mga tao na hindi ka nandadaya sa pagbabike mo. Kasi nasa loob ng frame, no? Importante rin yun. Kaya medyo mahal yan siya. These are the birds. Ayan, garbage bird. Kasi nang gagarbage sila pag walang makain. Mumuha sila. Of course, meron silang mga parks na ginagawa nila. Kasi desert land to. Desert land ng Australia. The biggest desert. Not Sahara, but the Australia. So, pagka meron silang mga nature, pinaprotektahan nila at pinaprosper nila. Hindi kagaya sa Pilipinas na marami tayong nature, pero yung mga salahulang politiko sasamantalahin ang mga resources ng gubat. Illegal logging. Hanggang ngayon, mga nakapwesto pa yung mga yan, no? Protektado ng kanilang posisyon, mga illegal loggers, at ginagawa ng kung ano nung structure, dam, and everything para masolo nila yung presyo ng tubig na very essential sa isang tao, no? Tamuan ngayon lang doble na tubig, di ba? Doble na singil sa tubig. So pagka talagang hindi matino ang mga leader na talagang magsasuffer ang mga taong bayan, kasi pagkakakwartahan nila hindi mo alam, walang kabusugan Pagkakaperahan nila lahat na lang, no? Gubat, tubig. Susunod niyan pati utot mo may bayad na. So yan, dito hindi nila ginagawa yun. Pinoprotektahan nila yung mga nature nila at pinapoprosper nila. Ginagawa nila ang tourist attraction. This is Tomari Park. Ito yung tinatawag nilang bushwalking, pero kahit na bushwalking may mga tracks pa din. Tapos ang nakakita ko dyan is yung mga elderly andyan sila nagbabantay. Pero mind you, pag nakita nyo ang mga sasakyan nila, yung parang laruan na, pero the aircon yung kanilang mga vehicle na pang patrol ay the aircon. Tapos yung kanilang meron silang small office sa Kawalan, no? Kawalan, wilderness. May aircon din, maliit din pero may aircon din. Hindi yung kagaya sa atin na hindi pinag-iisipan, no? Pwesto ka diyan, tayo para outpost ng Barangay Tanod. Walang pakialam sa weather conditions, no? Pero ito, lahat sila naka-aircon. Tapos, nakita ko pag may fallen tree, meron silang chopper, meron silang machine. Yung kanilang vehicle may chopper, chachap-chapin yung bumagsak na puno na yun into 1-inch chips. Tapos hindi na yun dadali kung saan. Doon na yun, kung saan siya bumagsak, magiging part na siya ng landscape nung lugar na pinagbagsakan niya as a fertilizer. No? So nagiging wood chip. So wala nang hassle sa pagdadala ng truck doon, tao na chachap-chapin pa yun, tapos sasakay, dadalhin sa dump site, no, kung saan man. So wala na, chachap-chapin yun doon. Wood chipper, ang tawag nila, wood chipper. Mabagsak na ron, di ba? Napaka-efficient, no?
Mas maganda patignan. So na-maintain nila yung ganda ng landscape kahit may dumaan na bagyo, no? Kahit may dumaan na bagyo na, babalik pa rin sa ganung ganda yung kanilang landscape. So that's another idea. Kaya maganda rin yung nag-a-abroad kayo. Nakikita nyo, kumpara nyo kung anong kaya nilang gawin na pwede rin sanang kayang gawin ng gobyerno natin. Kung hindi lang puro nakawan nagaganap. Hindi lang puro nakawan. Kasi pag puro nakawan sa isang tao lang napupunta sa isang pamilya, no? Sa mga nepo babies, no? Kailangan talaga para sa bayan, hindi yung para sa ilan lang na nagpapakasasa sa mga iniipon nating pera para sa gobyerno. Ito yung bushwalking, pwede kang dumaan dyan dun sa away path, no? Kaya lang delikado maraming matatalim na na bush, ng mga halaman na may mga spikes Tsaka pwede ka pa makatapak ng ahas dun. Alam mo naman ang ahas sa Australia, pati mga gagamba, spider, the most poisonous in the world, no? So 12 species nandito. Most poisonous snakes in the world. Kaya, pero syempre, yung mga ahas naman hindi naman yan pa-attack sa'yo, no? Tumatakbo yan. Pag ginabol mo lang, kaya lalaban yan, no? Pag na-corner siya. So yan, bushwalking ka dyan, for miles and miles. Ito, nandito kami sa Port Stephens, Australia, on the eastern side. Nag-rent kami ng parang hotel dyan, mini hotel. Tapos kinabukasan, breakfast, ayan, buffet. Nilapitan kami ng mga green parrots, which is, sabi ko sa iyo, hindi rin takot sa tao. So cupcake yan, cupcake, nilang cupcake. So ang dami nila, buti nila naka-jacket ako kasi matatalim din yung mga claws nila, pero hindi naman sinasadya. Pero sarap ng pakiramdam, no? Sarap ng pakiramdam na lapit sila sa iyo ganyan. It's another level na feeling kasi wala tayong ganyan dito. Dito puro takot yung mga hayop sa mga tao dahil either kakainin o hahampasin lang for the views, no? Ayan, protektado rin yan, hindi mo rin pwedeng saktan, no? Pero syempre may nakalagay doon sign na no feeding. Ayaw naman nila nang umaasa sa tao yung mga hayop, pero alam yan ang may-ari ng hotel at palagay ko pwede kasi galing din sa kanila yung pagkain So yan, sandali lang naman, picture. Sweet yung mga ibon na yan. Ito yung Hunter Valley Park where they develop the flowers, no? So ang nangyari, meron silang mga bee colony. Marami silang mga bee colony. So kasi without the bees, hindi mapapollinate itong mga flowers na to. So kailangan combination bee colony at mga itong time na to tamang nagbo-bloom sila. So every shot natin na may flowers, may bees. Ayan meron sa loob, ganda, di ba? So it is the giant stairway of Three Sisters Blue Mountain. Meron siyang 800 steps pababa ng bundok. Of course, anong time na yan? 22. So, I'm still younger. No? So, 10 years younger or 15 years younger. Kinaya ko yan. Takot nga yung mga kapatid ko dahil saan daw ako, ba't daw bumaba dyan? Wala daw bumababa dyan. Sabi ko, gusto ko lang makita yung ground. Ayun. Narating ko naman. Ayan ang nasa baba Nasa baba. Of course, going down, 800 steps of steel stairs, hindi yan kagaya ng papataas. No, kaya lang may nakakasabay ako, dalawang Japanese retirees. Mag-asawa. Ayun. Kasabay ko pababa. So wala sa edad diyan. So yung pataas, makita ko pataas, nakasalubong ko yung mga pinsan ko, yung mga kapatid ko. No, sinalubong na nila ako. Tapos ayun, okay naman, giant stairs. Actually, meron pala rito yung ano ba tawag doon? Yung nasa rail na sasakyan, parang sa snow, lift, tawag nila lift. Meron pala, kaya lang wala na sa oras, hanggang 5 lang pala yun. Lampas na ako. Magsi-6 na ako nandito sa ilalim. Madilim, di ba? Ayun. Pero wala akong balak sumakay, no? Babalik ako talaga sa stairs.
to complete the challenge. So narating ko, ito another parrot. That's my cousin on the back. Nako, ayaw na lumipat. Nangyari dito. Uy. Yan, okay. This is still the botanical garden. This is my sister and my cousin. Ito yung tinatawag, I believe na-research ko na dati. This is a snipe, British snipe, where the word sniper came from. Diba? Kasi isa sa pinaka, ano to eh, mahirap targetin. Ang likot na ito. In just a split second, nagbabago yan ng posisyon. Alam niyo, lumulundag-lundag to. Hindi naman ito naglalakad eh. Snipe. Dito galing yan. Kung sino ang pinakamagaling mag-target na mga cute na bagay na yan. Ayun. Yun ang sniper. Of course, spiking on the tracks. Okay, tapos na tayo dyan. Of course, replica of the Big Ben sa kanilang Central Business District, Sydney, Australia. And ito na naman ang mga parrots. Ito yung sinasabi ko sa yung Monster X-Trax nung ginamit nung Sydney Olympics. Still maintained. Wala lang tao dahil siguro it's a work day. Pero siguro sa weekend maraming tao dyan. So ginamit namin yan. Cool. And of course, this is before, like the Harley Davidson Big Bike Outlet, yung nagpahiram ng GS 1200 dun kay vlogger, Indian vlogger, to tour Australia, circumnavigate Australia, 23,000 plus miles ba yun or kilometers? I think it's kilometers, 23,000. Tapos dun sa vlog niya is tawag dito is ang kinakain lang niya yung parang energy bar. Pero this is a photographer kasi, motovlogger. Motographer. So it's a photographer. So puro shots lang ng camera niya yung yung nadala niya. Actually, he's not vlogging. He's not video vlogging, not even a GoPro, no. So yun lang. Sayang, pero yun din ang dahilan siguro kung bakit siya nakabilis magbiyahe. Kasi kung tigil ka ng tigil and vlogging, matatagalan ka. 23,000 to eh. So, kailangan lang niya ma-achieve yung circumnavigation na yun. And of course, the more you stop, the more you need resources, no? Kasi kung stop ka, gagabihin ka, you need more food. Wala siyang dala halos eh. Hindi naman siya talaga, alam mo yun, fully loaded. Hindi fully loaded eh. Kasi ang gagawin mo kasi, solo siya eh. Solo, photographer. Titira ka, ganyan. So pag naka let's say sabihin natin 1,000 miles. So, tatimingan mo yun. Gaano katagal ako inabot para ma-achieve tong 1,000 miles. Diba? So, kukumputin mo na yun. Kung matatarget mo nga talaga yung target mo. Kaya, nung fina-follow ko siya, halos walang materialis eh. Pero nandito yung motor niya, naka-display. On display, parang 24 hours, dumating ako, nakita ko yung motor. Pero wala na siya eh. Wala na yung photographer. Wala na siya dyan. So, nandun lang yung motor niya. Of course, the Monster X tags. And ito yung bird na, talagang nagpapapicture. Hindi man lang umalis, nandyan lang sa tapat ko. Pa-post lang, akala mo laruan. Ito yung bike na ginamit ko. Ito yung bushwalking, more bushwalking. Pero alam mo yung may cement path pa rin. And of course, sabi nila maraming ahas dito and spiders. Wala ako nakita. Wala ako nakitang dangerous. Siguro pang kakalkalin mo yung mga ilalim ng bush meron. Pero yung sabi mong atakihin yung tao, wala, hindi nila ginagawa yun. Ma-atake lang yung mga snakes na yun pag na-corner na. Half of Bondi, okay. Ito mga ibon. My brother. Ayan, binibigay na sa akin ng kapatid ko yung bike na yan sa Giant, what you call that series na is $2,500.
Magaan siya. Naka-fox. Hindi ko naman naiuwi dahil over baggage na kami. Tsaka may bike naman ako dito. Ito, the birds, basura bird. Ito, kangaroo pie. Of course, kangaroo pie. Yun, okay lang, kangaroo pie. Sige, tikman natin. Pero, pag ginawa nilang asado yung kangaroo pie. So, di mo na rin malaman kung chicken, pork, or beef ba yan. Kasi, asado na eh. Hindi mo lasa ng kangaroo. Oh. Siyempre, meat. Of course, muscled meat dahil lumulundag-lundag yun, di ba? Tsaka the kangaroos are in the wild. Tsaka yung kangaroo, marami sila talaga. Hindi sila pinagbabawalan na kainin, no? Kasi lalo na sa mga aborigine kasi ang dami nila, para silang mga daga. Kasi mammal din sila. Marami silang Tapos nakaka-cause sila ng accident sa kasi yung mga highway sa pagitan, walang ilaw eh. Walang mga ilaw. Tapos sa gabi kasi, doon talaga naglulundagan yung mga kangaroo na yan, lumilipat. So, minsan, dahil madilim nga, akala nila, atawid sila, ang bilis-bilis ng takbo ng mga sasakyan. Kaya yung mga sasakyan dyan, may mga crash guard eh. Kasi kung hindi, ma-aksidente ka talaga, umaabot sila sa windshield eh. Babasagin nila yung windshield mo kasi lumulundag sila eh. So, pag nalundagan mo sila in the air, palundag pa lang sila, doon mo sila nabangga, diretso yun sa windshield mo. May namamatay ng mga drivers because of that, no? So, may mga may mga crash guard na matataas nga eh. Para ma-anticipate yun. Tapos, alam ko, pag nabangga mo yun, nasa tabi na lang ng habang bumabiyahe kami, nasa tabi na lang ng kalye yung mga katawan nila na agnas. Tapos, pinipick up na lang yun. Everyday daw, pinipick up daw ng gobyerno yung mga namamatay na kangaroo kasi common siya, nababangga siya. So ito kaming tatlong magkakapatid. Snowy Mountain. So sa akin pa yung dal na yan, ginagamit ko sa vlog. Maitim na siya at payat na dahil nilalabang ko sa washing machine. And here is the Monster X Park. Ito, parang local na nagpa-practice doon sa kanya. Nag-exhibition siya, lumulundag-lundag siya sa mga bato. With this bike. No? Parang bunny hop. And of course, see, those are limestone rocks. Limestone formation dahil, di ba ganyan na binibili nyo sa, sa aquarium store. Nilalagay nyo sa aquarium yung mga bato na yan. No, yung may butas-butas limestone kasi once upon a time nasa ilalim to ng dagat. Limestone is the compacted shells. Compacted shells yan. Kaya naging ganyan. Kita mo, in a bright sunny day, magiging white yan. No? So white. And of course, ito yung sa Manly Wharf, sa paligid ng Sydney Opera House. Sumakay kami dyan. Touring. So, lumipat kami from Sydney, pumunta kami sa Manly. It's just a short ride. Pero makikita mo, ang linaw ng tubig dyan. Ang linaw. Walang basura. So, again, kung disiplinado mga tao. Not one cigarette butt. Dahil mo, paparusahan ka talaga. Magtapong ka ng cigarette. Bawal ang tatanga-tanga dyan. Imagine, huwag mo sabihin, hindi ko alam. Hindi pwede. Ignorance of the law excuses no one, no? So, dadamputin ka dyan. Pag babayarin ka, mape-penalize ka. At yun ang, yun ang kabayaran sa katangahan mo, no? So, hindi pwede yung ganyan. Kaya, malinaw yung tubig. Pag tumingin ka sa tubig, kita mo yung ilalim. And this is hindi ito swimming pool. This is part of the ocean, no? Ito yung menacing birds na kakalkalin yung bagahe mo pag naka sila ng pagkain. My sister. Ito yung boat, ganda, no?
Ewan ko kung ito yung tourist boat o transporting boat kasi palagi ko tourist boat no. Ito may mga yan, FYI kung anong klaseng mga birds ang makikita mo sa area, which is a lot, di ba? Dami no. Pinoprotektahan nila yan at nakalagay nga doon no feeding the birds and no feeding the fish. Ito, Lolly Shack is sa shop snack bar. I think that vehicle kanila yan kasi nung time na nandiyan kami, umalis yan So it means it's running. Umalis siya. Ito yung parang sa miniature version of Big Ben for attraction sa Central Business District. Bondi Surf Rentals. Ito yung birds. So marami tong picture na to Marami. Naabot to ng 3G. Tagal na kami rito Ilan ba kami rito? 1 buwan yata Hindi ko maalala. Parang ganun nga. Pa kami rin na Singapore. So this is the Stanwell Top. According to my brother, pag nagmo-motor sila, dito sila tatambay sa taas na to. Lakas ang hangin. So yun, Stanwell Top. Tapos babalik na naman sila. So meron silang parang Marilake natin yung twisties. So kung pupunta ka raw dito from Sydney, yan. Doon ka makakaramdam ng mga twisties. Doon ka makakatikim ng twisties kagaya sa atin. Kasi imagine mo, this place is a desert. It's the largest desert in the world. Hindi yung Sahara. So the Australian continent is a desert. So kita mo puro maliliit lang yung mga parang damo-damo lang tumutubo sa lugar nila. Of course, this is the Snowy Mountain. Edited lang yung aking stuff toy, pinalaki. Wow. All places 5 years ako sa Australia, sa Middle East. Hindi ko maalala kung sumakay ako ng camel. Hindi yata. Dito lang sa Australia nakasakay ako. Pinasakay ako ng sister ko. Of course, this is the A-bike. Ayan, pang picture lang. Pero hindi Photoshop yun nandun sa edge. That's real. It's like pag tinignan mo, parang parang crater impact Parang crater impact yung gitna kasi walang tubig yan It's full of trees. So malalaman mo kung meron bang ulan, hindi ba niya kayang punuin yan, It's full of trees, forest din yung ilalim niyan. 'Di ba? At medyo mahangin diyan. Ito is around the Sydney Opera House. Meron ding mga birds. Pahinga muna kami. Ito ferry yan Ganda na ferry nila, Yung ferry na yan, tumatawid-tawid lang sa ilog yan para makarating yung tao sa kabila. Ito yung sa brother ko, yan yung nirent niya na damit. And of course, that's they call that toboggan, that orange thing, toboggan. Dadive ka dyan, pababa. Ito, menacing bird. Bikers. Ito yung bike na Elite yata ito, Giant Elite. Oo. Ayan, magaan siya. Uuwi ko sana kaya lang over baggage na Tsaka may bike naman ako dito. Ayan, that's not a snake. That's a vine. Or a snake. Ito yung napakaliit na bike na sabi ko sa inyo yung may battery pero nasa loob ng frame niya kaya medyo mahal. May turbo yan. Sabi hindi mo pwedeng sabihin may turbo yan, may pipindutin kang push button. Haandar siya mabilis. This is the Harley Davidson Big Bike Shop. Ito, Max Brenner Kangaroo. Ewan ko. Ang nakaka-attract sa akin dito is this is $22. Just imagine, $22. So, sabi ko, why so expensive naman $22 for a coffee? Kasi,
binabayaran daw nila ng gusto yung mga worker. No, yung mga worker siguro mga $9 per hour, ganun. So yun ang sabi So yan. So ibig sabihin kahit pala mag coffee shop worker ka, ang laki ng pera mo, no? So ganun daw. Yan ang sabi sa akin. Pero just imagine, no? This is a coffee, no? It's like a Starbucks or what, Grinder or ewan ko ba't ganun kamahal. Pero kung sasabihin mong masarap sa masarap, of course mag-enjoy ka naman sa iba rin But this one has some chocolate Basta yung price lang niya. How can it be like that? And tignan mo naman yung lalagyan is maliit lang, no? Pero masarap naman siya. Nga lang, with that price, compute it. Ito is the Aborigine. No? Siguro naman legit siya. Legit. Dahil nag-iisa lang siya dyan. Pinayagan siya ng gobyerno ng Australia na katabi ito ng Sydney Opera House. Siya lang mag-isa. Not many Kasi kung many, dadami yan. Kung dito lang sa Pilipinas yan, pag pinayagan mo isa, ang dami na yan, no? Kasi nagpe-perform siya with music and the horn, may horn sila na ganun. Yun. Dine-demonstrate niya yung mga original Australians, Aborigines. The original Aborigines way of life. Dine-demonstrate niya. Ayun. Sumingi siya ng donation. And that's it. Ayun. Ito sa park, sa Sydney Park, maraming ganyang drinkable water. Ayan. So kahit wala kang dala na lalagyan, makakainom ka, pero syempre no one's here, no? Walang tao, so inisip mo baka hindi yung gumagana. Gumagana naman, pero sabi ng brother ko, it's okay naman daw to drink that. Yan, may dala kami to make sure. Ito. Nag-LQ yung dalawa. Sabi nung isa, bakit mo pinahiram ng lapis si Marilyn? Ayan. Galit, huli ka ngayon. Ba't mo nga naman pinahiram? Ayan, Bondi Beach. Ito yung sinasabi ko sa inyong ibon kanina. Ayan. Hindi pa rin umaalis kahit nandyan ako. That's the camera sa 300 Nikon D80 300mm. It is the red-breasted parrot. Ang dami rin yan. Napakarami nila. This is the famous Sydney Harbour Bridge. Dami, no? Ano sa palagay nyo, kung sa Pinas yan, ano nangyari dyan? Huhulihin yan, no? Bebenta, no? Bebenta, iba ulam. No? Doon mo makikita yung pagkakaiba ng Pinoy sa ibang lahi. Sorry, Pinoys. Kakaiba ka talaga. Ito, Big Ben, Sydney Central Business District. I'm a Pinoy, pero mga Pinoy talaga. Rock and roll. Rock and roll talaga. Ito, Red Ned Spy Bar. This is Red Ned. Maganda tong kwento ni Red Ned. Red Ned, search nyo lang sa internet who is Red Ned. Sa folk hero. Kasi mga tao mahilig sa mga underdog, no? Yung mga inaapi o yung mga parang Robin Hood story, no? Yung nanakaw ng hold up, tapos biglang bibigay sa mahirap, no? Tapos ito naman kasi special to kasi lumaban sa mga pulis to, gumawa siya ng sarili niyang bulletproof galing sa bakal, parang yung Iron Man, yung first version ni Iron Man. Gumawa siya galing sa mga sa mga shovel, no? Shovel, makapal pang shovel nun yung mga baril nun, hindi naman malalaki bala nung time nang nangyari ito. So nare-repel nun, naglagay siya ng sa mukha niya, sa katawan niya, lahat sila, mga gang niya, Red Ned gang. So naglagay siya ng mga armor sa katawan niya, parang Iron Man nga. So na-recover nila yun. Nung time lang kasi na nakipagdigmaan sila, nilusob sila dun sa pinagtataguan nila.
Nakalimutan niya magsuot ng metal sa sapatos, sa paa niya. Doon siya nabaril eh. Sa paa niya, kaya dapat sana kung tatagal pa. Pero hindi rin siya magtatagal eh, dahil sobrang wanted na siya eh. Ang dami niya ng atraso eh. Yun nga lang, lumaban siya till the end with an armor, no? So yun, naging history yun na parang David and Goliath, no? Lumaban yung maliliit sa, alam mo, nauuso pa rin yan. Kunwari, simpleng tao, no? Tapos, simpleng tao, kumakain sa mga karinderya, no? Parang, he's one of us. Pala mandurugas, no? Mandurugas ng lahat ng pera. Walang kabusugan. Ito, pinapatrolan ng mga, sabi sa inyo, mga seniors. Mga senior, kung gusto pang mag-work, pwede ka pang mag-work. Ito yung taas ng Harbor Bridge. Ito yung sa Three Sisters Blue Mountain. That's my sister. Ang ganda, Hunter Valley. Dito yung pinapa-bloom nila yung mga bulaklak, no? Tapos parang Alice in Wonderland landscape. May mga puzzle pa. Tapos sa Bondi Surfer. Ito yung bike na merong battery. So this is can be found in the Pinoy Adventure Rider WordPress.com featured gallery. So, gusto niyo magkaroon ng ganitong WordPress, pwede natin i-set up to for 25k. We can set up this one kasi pagka kasi yung sa Facebook pinost mo, nalilimitahan yun eh, depende sa kung di mo siya i-boost, hindi makakarating ng malaking market eh. This one is like yours kasi nung huli ko itong WordPress na to, nung huli ko itong binitawan is 2018. Andiyan pa rin siya, hindi siya nawawala. So this is a free hosting. So ngayon, 2025, pinasok ko, nandiyan pa rin, nakapasok pa rin ako, nakapag-post pa rin ako. Pero mas maganda kung magbabayad kayo sa kanila para lumaki yung space. Kasi 3G lang tong space na to, halos mapuno ko na nga eh, 3 gig. Kasi yung video ko naman nasa YouTube, and of course, meron pa rin tayo sa Facebook. Pero kung gusto niyo lang ng ganito, makakapag-post kayo everyday, tapos malawak na reach nito, hindi siya inaawat, hindi siya kailangan i-boost, 'di ba? Lumalabas na rin ito sa mga search engines. Tapos you can post every day, you can schedule your post, no? Pwede ko kayong turuan kung paano to gawin. Madali lang. For that fee, ito yung motor, 23,456 kilometers, mission complete. Photographer. Andyan yung bike siya, pero wala siya. So I don't know if that's a GS or Ducati. Ewan ko. Basta malaking bike siya yun. So yun, ito Manly Wharf. Yun, Manly Wharf kung saan tayo kumuha ng coffee. Yun ang literal na nag-cross ng land to get coffee. Ito yung mga design, no? Familiar, no? Mga British style na, nasunog daw to eh, tapos ni-rebuild. Ito yung sabi na, according to my brother, this is, trash. Trash before, kinumpak, tapos nilagyan na lang ng lupa to become a hill. Ginawang hilltop, artificial hilltop. So, ang dami kong picture nito. Nasa 3G. And wala pang video. Wala pa tayong video nitong time na to kasi sulat pa lang nung time na to. Sulat. Telling stories. Sulat. Ngayon, inabutan na ng ayan, nabuo na natin. Inabutan na ng vlog. So, ito na. Ginawa na natin ng video like this. Okay, that's it.
That's the Australia road trip and photography, birding. Okay, bisitahin nyo lang yung website and you can sponsor some vlogs. We can mention you sa mga vlogs for, let's say, maski 1K lang, 1K a month. 1K a month. We will mention you as much as we can kasi daily vlog naman. So yun, mura lang. Okay? Peace brothers, peace.